in the garden. Salamat, Pastor, sa napakagandang prelude. Tunay nga nakaka-relax sa ating damdamin ng napakagandang prelude. Kahit tayo humaharap ng mainit na panahon, mainit na bakbakan ng nagmamahalang presyo, tayo'y narito upang magpuri sa ating Panginoon. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa online. Sa ating pagpapatuloy, inaanyayahan ko kayong tumayo sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-ibig at pagkalinga. Iniligtas ninyo kami sa kapahamakan. Kayo ay dakila at mahabaging Diyos. Binigyan ninyo kami ng buhay at pag-asa ng langit. Salamat na patuloy ninyong pinatatag ang aming kaluluwa. Kami muli ay lalapit sa inyong kataas-taasan trono. Nawa pangunahan ninyo ang aming pagsamba, Panginoon. Samahan kami ng banal na Espiritu at kayo ang kumilos sa aming puso. Bigyan ninyo kami ng kaunawaan upang tumimo sa aming isipan ang hamon at magbigay kaluguran kami sa inyo, Panginoon. Patawarin po ninyo ang aming mga kasalanan at linisin kami sa karumihan. Maging ang mga nasa online, pagkalooban po ninyo ng husay at talino ang mga gaganap sa gawain. Ang mga kapatiran patungo pa rito, inyo pong ingatan. Ito pong amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatiling nakatayo sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. At tayo umawi sa Panginoon. I just keep trusting my Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives a song. When the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord and He gives a song. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Ating sunod na awitin, kahit na kubo. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa.
bawat isa habang kinakanta ang dapat na makilala. Dapat na makilala ng bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Dapat na makilala ang bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Siyang lirusok sa parang talang higit ang mahigit na kagandahan ang Panginoong Jesus. Dapat na makilala ang bawat kaluluwa ang sugo ng Diyos Ama na si Kristo. Kapag tapos na tayo magkamustahan sa bawat isa, maaari naman po tayo magsiupo at tayo dadako na sa ating announcement and reminders. Daily Bible blessings every morning from Monday to Saturday via Bethany Cubao Members Group Chat, Facebook page, and YouTube channel. And midweek service and prayer meeting starts at 7 o'clock p.m. every Wednesday, Church Auditorium po yan. Sunday worship service starts at 9 o'clock a.m. Sunday worship team sa April 12 po, at yung tema po dyan ay mag-ingat na baka mabuwal. Makikita po yan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12. And each one bring one every Sunday and every Wednesday din po yan. And adult Sunday school class every Sunday 3 o'clock p.m. sa Begonia Room po yan. And Lord's Supper every last Sunday of the month. And weekly worship service, Camarin, Caloocan City every Friday. And home Bible studies sa Mateo Rizal every Saturday. And worship service, Taytay Rizal every Saturday. And Taytay Ministry, house-to-house Bible studies and dinner fellowship every Tuesday po yan. And Go Ye Cubao weekly activities, Bible study every Wednesday and Saturday. And BKBC and track distribution every Saturday. And First Time Visitor Sunday, April 26, 2026. And 37th Missions Conference and 61st Church Anniversary 2026 Giving Commitment. At maaari po tayong magsitayo at ating kantahin, Give Thanks. Give thanks with a thankful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son.
po tayong magsiupo at ating ihanda ang ating puso't isipan at ating tawagin Brother Renato para sa ating preaching. Muli, magandang gabi sa ating lahat. Maraming salamat. Sana ganap natin mainit na pagkukumustahan. Ano po? Magandang gabi muli sa mga nasa bahay, online, nanonood. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang Diyos na malayo at malapit. Malayo at malapit. Makikita ang ating teksto sa aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 7, versikulo 30 hanggang 34. Salita natin basahin ang ating teksto. Ako ang una, kayo ang sunod, inaanyahan ko kayong tumayo. Basahin natin ang ating teksto. Gawa, Kapitulo 7, versikulo 30 hanggang 34. Sabi dito sa talata 30, nakalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan ng bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sabay-sabay sa 34, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Ihalika't isusugo kita sa Ehipto. Pagpalain nawa tayong Panginoon sa pagbasa ng Biblia, tayo manalangin. Salamat po Panginoon sa mga mapagpalang salita at hamon na nagbibigay katiyakan ng kaligtasan. Malayo man kayo sa aming kinaroroonan, malinaw po na malapit kayo sa aming puso. Kayo po ay mapagpakumbaba at kumakalinga. Salamat po, kayo ang nangunguna sa aming buhay at tumutulong sa mga nabibigatan lubha. Tunay na kayo ay dakila at sagana sa biyaya. Muli kaming lumalapit sa inyong Panginoon at humihingi ng patnubay. Pagkalooban po ninyo ang iyong lingkod ng kaalaman sa paghahayag ng Ebanghelyo. Sa pangalan ng Panginoon Hesus, Amen. Maaari na po kayong maupo. Ang Diyos na malayo at malapit. Ano po? Sa maraming pagkakataon, nagkaroon tayo ng maling larawan ng Diyos. Iba't ibang uri, iba't ibang hugis ng Diyos. Minsan ay parang napakalayo niya. Parang tahimik na tagamasid lamang sa langit. Minsan naman ay napakalapit. Halos nakalimutan na natin siya ay banal. Ngunit, ipinakikita ng ating teksto na ang Diyos ay hindi kailanman isang panig lamang. Bagkus siya ay Diyos ng katakutan dahil sa kanyang kabanalan. At Diyos na dapat lapitan dahil sa kanyang malasakit. Sa karanasan naman ni Moises, ang Diyos ay nagpakita sa paraan parehong nakapanghihilakbot at nakaaaliw. Isang tinig na nagpanginig ng puso, ngunit isang tinig din na nagsabing, nakita ko, narinig ko, at ako'y dumating upang magligtas. Ito ang Diyos na atin sinasamba. Banal ngunit mapagkalinga. Dakila ngunit malapit.
Kaya ang tanong ay hindi lamang sino ang Diyos, kundi paano tayo tutugon sa Kanya, sa Diyos. Mayroon po tayong dalawang pangunahing punto, ano po, sa ating teksto. Sa ating teksto, ang una, ang Diyos ay banal at maluwalhati. Ang Diyos ay banal at maluwalhati. Ang kabanalan ng Diyos, ang unang bagay na pinakilala niya kay Moises. Bago pa man ibigay ang kanyang mga plano ng pagliligtas. Ipinaalaala nito sa atin na ang tamang pagkilala sa Diyos ay laging nagsisimula sa paggalang at pagkatakot sa kanyang kabanalan. Ayon nga sa ating teksto, ano po? Sa verse 32, natakot si Moises sa tinig ng Diyos at hindi siya tumingin. Nanginig sa takot, ano po? Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Ang takot ni Moises ay tamang tugon. Opo, yun ang tamang tugon. Sa presensya ng banal na Diyos, ang takot. Nang marinig niya kung sino ang nagsasalita, agad niyang naunawaan ang agwat sa pagitan ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang sariling pagkatao. Ang ganitong takot ay humahantong hindi sa pagtakas o paglayo, kundi sa pagpapakumbaba. Dahil makapangyarihan ang nagsasalita. Tulad na lang halimbawa, ano po, pagka si PBBM ang magsalita, tahimik lahat, nakikinig at walang sasabat. Ang salita ng presidente ay mahalaga. Lalo na ang salita ng Diyos. Kaya ayon pa sa 33, ano po, sa ating teksto, nararapat alisin ni Moises ang kanyang sapatos dahil ang lugar ay banal. Ano? Sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang iyong kinalalagyan. Kinaroroonan. Ang lugar ay banal dahil naroon ang Diyos na banal. Ang pag-alis ng sapatos ay tanda ng pagpapasakop at pagkilala na siya ay nasa harap ng Diyos na hiwalay at dalisay. Hiwalay sa tao. Hindi naging banal ang lupa dahil sa sarili nito, kundi dahil naroon ang Diyos. Ipinapakita nito na ang kabanalan ay nagmumula sa presensya ng Diyos, hindi sa pisikal na bagay. Kaya, kilalanin natin banal at malawalhati ang Diyos. Purihin at sambahin ang Diyos dahil siya ay banal. Ayon nga sa awit, Kapitulo 99, versikulo 9, ang Diyos natin na si Yahweh dapat natin parangalan sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Si Yahweh na atin Diyos ay banal. Kilalanin ang Diyos, ang Diyos na banal. At kilalanin ang panganib na pagiging over-familiar sa Diyos. Dapat lang na tayo ay sumamba na may pagkilala sa kabanalan ng Diyos. Kapag nakalimutan natin ang kanyang kabanalan, nagiging pangkaraniwan ang ating pagsamba at nawawala ang paggalang. Nagiging lousy.
Ang pagiging over-familiar sa Diyos ay nagdudulot ng pagkawala ng banal na pagkamangha sa Kanya. Kaya nagiging pangkaraniwan na lamang. Magkaroon ng takot. Magkaroon ng takot at paggalang sa Diyos. Lalo na sa paraan ng pagsamba. Kaya dito sa bahay-sambahan, ginagalang ang Diyos. Ayon nga sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28 at 29, sabi dito sa 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kaharian hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraan may paggalang at pagkatakot. Ayan po. Huwag makalimot na gumalang sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin ang kagandahan, loob at kahabagan ng Diyos. Sa 29 sabi, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay parang apoy na nakakatupok. Ang Diyos na atin sinasamba ay mahabagin. Ngunit siya rin ay apoy na tumutupok, mainit. Ang pagsamba ay hindi basta emosyonal na karanasan, kundi isang banal na pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya nararapat itong lapitan ng may pasasalamat, lapitan ng may paggalang, at banal na takot. Ang takot sa Diyos ang pinakaugat ng tunay na kabanalan. Kapag may takot sa Diyos, ang pagsunod ay nagmumula sa puso at hindi lamang sa panlabas na kilos. Nasa puso. Ayon na kay John Moore po sa Tagalog, masasabi natin ang takot sa Diyos ang mismong hininga ng buhay na maka-Diyos. Kaya dapat mamuhay tayo na may kabanalan. Magpakanbanal dahil ang Diyos ay banal. Ayon sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 15 at 16, sabi dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sa lahat ng ginagawa, hindi kalahati, kundi lahat. Sa 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang kabanalan ay hindi lamang practical na disiplina, kundi tugon sa likas na katangian ng Diyos. Namumuhay tayo ng banal, hindi para magpahanga ng iba. Opo, kundi dahil tayo tinawag ng banal na Diyos. Ang kabanalan ay bunga ng relasyon sa Diyos. Hindi lamang ng regulasyon. Ayon pa sa isa, kaya ang Diyos na lumikha sa atin ayon sa kanyang wangis ay may layunin makita ang kanyang karakter na nahahayag sa atin pamumuhay. Ayan po. Ang ibig sabihin, hindi hiwalay ang pananampalataya sa pamumuhay. Ang kabanalan ay patuloy na ang Diyos ay tunay na naghahari sa atin buhay. Ang ating pangalawang bahagi,
Ang Diyos ay nagmamahal at kumakalinga. Ang Diyos ay nagmamahal at kumakalinga. Matapos ipakita ng Diyos ang kanyang kabanalan, ipinakilala naman niya ang kanyang malasakit. Ang Diyos na banal ay hindi malamig o walang pakialam. Sa katunayan, ang kanyang kabanalan ang siyang dahilan kung bakit hindi niya binaliwala ang pagdurusa ng kanyang bayan. Ayon nga sa ating teksto sa Gawa 7:30 hanggang 32, ano po? Sabi nga, makalipas ang 40 taon, samantala si Moises ay nasa ilang nadikalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagdiliyab na bababang punong kahoy. Nagparamdam, nagpakita. Namangha si Moises sa narinig. Namangha si Moises sa kanyang nakita. At nang lapitan niya ito upang tingnan, mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos na sinasamba ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ang Diyos ay lumapit at nagpakilala kay Moises. Ang Diyos ang unang kumilos, ano po, upang ipakilala ang kanyang sarili. Hindi si Moises ang naghahanap, kundi ang Diyos ang lumapit. Ipinapakita nito na ang relasyon ay nagsisimula sa biyaya ng Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Ayon pa sa ating teksto, ano po, sa 34, sabi dito, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto, at narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto. Ano po? Nakita ng Diyos ang hirap ng kanyang bayan at pang-aapi sa mga Israelita sa Ehipto. Narinig ang kanilang daing. Ang mga salitang nakita at narinig ay nagpapakita ng personal na pagkalinga ng Diyos. Hindi siya bulag sa pagdurusa, nibingi sa panalangin. Nakikita niya at naririnig. Ang paghihirap ng kanyang bayan ay may puwang sa kanyang puso. Siya ay dumating upang iligtas sila at isusugo si Moises para dito. Ayon sa 34 pa rin, ano? At bumaba ako upang sila iligtas, halika't isusugo kita sa Ehipto. Ang Diyos ay hindi lamang nakikiramay. Siya ay kumilos. Ang pagliligtas ay nagmumula sa kanyang inisyatibo at kapangyarihan. Ang pagsusugo kay Moises ay patunay na ginagamit ng Diyos ang tao upang isakatuparan ang kanyang mapagpalang layunin. Gumagamit ng tao. Kaya makikita ang pagmamahal at kalinga ng Diyos, lalo na kung sino siya sa atin. Siya ang Diyos Ama bilang atin sariling Ama. Diba? Umuunawa at nahahabag sa atin. Ayun po ang Diyos. Ayun nga sa Awit, Kapitulo 103, versikulo 13 at 14, sabi dito, sa 13, kung paano nahabag ang ama sa kanyang anak, sa anak niya,
gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Kaya dapat may paggalang at takot. 14, alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang atin kahihinatnan. Bilang Ama, naunawaan ng Diyos ang ating kahinaan. Hindi siya nagtataka sa atin limitasyon. Dahil batid niya ang atin pagkatao. Ang kanyang habag ay nakaugat sa kanyang pagkaama. Si Kristo bilang atin nakauunawang saserdote, pare, bilang nakaranas at nakauunawa ng atin kahinaan. Kaya inanyayahan tayong lumapit sa panalangin. Ayun po, sa Hebreo 4, Kapitulo 4, versikulo 15 at 16, sabi nga dito, ang ating pinakapunong paring ito ay nakauunawa sa atin mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Dumana siya ng hirap, sakit at tukso. Alam niya ang ating kahinaan. Alam kahinaan ng mga tao. Si Kristo ay hindi malayong tagapamagitan, kundi isang nakaranas ng sakit at tukso. Dahil dito, may tapang tayong lumapit sa trono ng biyaya. Sa trono ng biyaya, lalo na ngayon, na krisis tayo, dapat tayong lumapit sa Diyos. Mahal ang mga bilihin, lalo na ang krudo. Buti na lang, wala akong sasakyan. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi hadlang, kundi daan. Daan sa biyaya sa pamamagitan ni Kristo. Ang banal na Espiritu bilang tagapagtanggol at patnubay. Ayon nga sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16, sabi nga dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang tagapagtanggol na nagiging kasama ninyo magpakailanman. Yan, gabay at tutulong ang banal na Espiritu. Ang Espiritu ay patunay na ang Diyos ay nananatiling kasama ng kaniyang bayan. Siya ang nagbibigay lakas sa mahihina at patunay at patnubay sa naliligaw. Ang kalinga ng Diyos ay hindi pansamantala, kundi ito ay laging nagpapatuloy, walang patid na biyaya at ayuda. Kaya magtiwala sa pagkalinga ng Diyos at lumapit sa Kanya. Para may araw-araw tatanggapin biyaya at ayuda. Huwag na tayo pumila sa mga namibigay ng ayuda. Sa Diyos tayo lumapit. Huwag matakot at manghina. Umasa sa Kanyang tulong. Ayon nga sa Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Nariyan siya at gagabay, umaalalay sa mga mahina. Ang utos ng Diyos na huwag kang matakot ay hindi lamang utos,
kundi may kasamang pangako ng presensya at tulong. Hindi inaalis ng Diyos ang takot ng walang dahilan. Inaalis niya ito sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang pagtitiwala ay bunga ng pagkilala sa kanyang katapatan. Walang aspeto ng ating buhay ang maliit o walang halaga sa Diyos. Lahat mahalaga. Ang Diyos ay may malasakit, hindi lamang espiritual, kundi sa kabuuan ng ating buhay. Ang kanyang pag-ibig ay kumpleto at personal. Bilang panghuli, ano po? Ang Isaiah Kapitulo 57, versikulo 15, ay malinaw na larawan ng Diyos na atin nakilala. Mataas at banal, ngunit nananahan sa may bagbag at mapagpakumbabang puso. Hindi niya isinusuko ang kanyang kabanalan upang maging malapit. At hindi niya isinasantabi ang kanyang malasakit upang manatiling dakila. Kaya ang wastong tugon ay malinaw. Ano po? Bilang hamon. Matakot at gumalang sa kanya, sapagkat siya ay banal. Mahalin at lapitan siya, sapagkat siya ay Ama. Ang Diyos natin pinaglilingkuran ay sapat na dakila upang pagtiwalaan at sapat na mapagmahal upang lapitan. Okay. Sabi nga ni Donald Gray, Donald Gray, sa Tagalog, ang atin malaking suliranin ay maliit sa kanyang walang hanggang kapangyarihan. Maliit lamang ang ating mga suliranin. At ang maliit natin problema ay mahalaga sa kanyang pag-ibig bilang Ama. Kaya walang malaking problema sa Diyos. Lahat mariresolba. Kaya maliit man o malaking problema, lumapit sa Diyos at umasa sa Kanya. Ito ang Diyos na malayo at malapit. At siya ay karapat-dapat sa atin buong puso at buhay. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapalang kaloob. Kayo Diyos na malayo at malapit na kumakalinga sa mga may bagbag na puso. Salamat sa malasakit na pinadadama sa mga may takot at lumalapit sa inyo. Tunay na karapat-dapat po lamang na ibigay namin sa inyo ang aming panahon, lakas at pagtitiwala. Nais po namin maghari kayo sa aming buhay. Salamat po sa kadakilaan at kahabagan na nagpapatatag ng aming kaluluwa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagbibigay, ayon sa ating teksto, sa pangalawang Korinto Kapitulo 8, versikulo 2 at 3, sabi nga, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Sa 3, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuo ako at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Kaya ibigay natin sa Panginoon ang pinakamahusay na handog. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala inyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat sa kalakasan upang kami makapaghanap buhay
Nawa sa aming pagkakaloob, pangunahan mo kami, tipuin ang puso ng bawat isa na magkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po Panginoon Hesus sa mga natapos namin pagkakaloob. Salamat sa mga biyaya na aming nakalap ngayon. Nawa pagpalain mo ito at magamit nawa sa bahay-sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Muli po ay tayo magsitayo at umawit. Ating awit ay sumasamba at sumasama. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang inanais ko ay laging naglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo. At sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan, buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalayo o Kristo upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal ng Ama. Ating tawagin si Brother Renato para sa ating panalangin. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga biyaya at pagpapalang na nagbibigay kagalakan ng aming kaluluwa. Nawa sumagana kami ng iyong pag-ibig, kayo ang malayo, ngunit malapit kayo sa aming puso. Salamat sa pagkalinga at pagmamahal. Tinutulungan ninyo ang mga may bagbag na damdamin at pinupunuan ninyo ang aming mga pagkukulang. Kami muling lumalapit na may takot at paggalang, tulungan po ninyo kami na kayo ang maghari sa aming buhay. Nawa ang lahat ay tumimo sa aming puso't at ipamuhay.
Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi ng gawain. Nawa ang pagpapala ng Panginoon patuloy sumagana sa atin maging sa mga nasa online. Ang aming mga samot dalangin, kung inyo pong loloobin, inyo pong tugunin. At ingatan po ninyo kami, Panginoon, sa pag-uwi. Nawa ligtas kami makarating sa aming bahay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.